Hello guys, meron tayong unpacking sa bagong addition sa aking surplus gun collection. So this time it's a revolver. Okay? So nabili ko to together with my Carcano na binili ko last time na nagsisi ako dahil ang pangit ng condition, walang butt plate, walang walang bayonet. Actually, bigyan ko kayo ng update. Tinawag ko to, no, nagreklamo ako. Sabi ko, oh, bakit ganyan? Ganyan. Sabi nila, hindi mo ba binasa yung fine print na it may be missing a bayonet, ganyan. Sabi ko, bakit yung picture na ginamit nyo, kompleto yung rifle? Actually, hindi ko talaga binasa, no? It's like, nagpunta ka sa isang, McDo. Tapos, umorder ka ng, dahil nakita mo yung picture ng, cheeseburger may cheese. Tapos hindi mo binasa yung fine print na it may or may not contain cheese. Di ba magagalit ka? So ganun yun eh. Para sa akin, sabi ko sa kanila, yung false advertising. Kasi yung picture na ginamit nyo, kompleto. Kompleto yung rifle. Pero nung pinadala nila sa akin, yan. Tapos, sabi pa, yung sa likod, binasa niya pa sa akin yung fine print. Hindi kasama dun yung butt plate. Na missing yung butt plate. So sabi sa akin ng customer service ng RTI, Royal Tiger Imports, papadalang kita ng butt plate. So that was 3 weeks ago, hindi pa rin dumarating. Sabi ko, ito na yung last na na pagbili ko or pag-deal ko sa kanila. Hindi na ako bibili dyan sa Royal Tiger Imports. Very dishonest sila. Kasi yung picture nga nila ibang-iba sa dadating. Anyway, similar with this, bakit ko na-mention yun? Kasi kabubukas ko lang nito. Although, 3 weeks na sa akin yata to. Pero, ngayon ko lang din nabuksan. 10.35mm, no? Italian ordnance. Weird yung nila, caliber, no? 10.35mm. 1889 Bodeo. So, sabi ko, kaya nakita ko kasi to. Sabi ko, meron na akong Actually, sabay ko sila in order eh. Sabay ko din hindi nabasa yung fine print. And kahit basahin mo yung fine print ang nakalagay dito, ayan, katatawag ko lang kanina sa customer service, no. Nakalagay sa description nito, might be missing small parts like screws, ganun. Sabi ko, looking at the picture, sabi ko mukha naman kompleto. Anyway, ito may kasama silang hammer block. Hindi yan naka-install, ikaw pa mag-i-install. Okay lang. Hindi mo na gumagamit eh. Anyway, hindi ko talaga to ipuputok dahil pang collection lang niya siya. Yan, brand new sa akin pero luma na to, no. Based on the date, nakalagay dito 1926. 1926, di pa yata pinapanganak nanay at tatay ko. 1926, sobrang luma na. So, nung una ko kasi itong nakita na-attract ako kasi sabi ko parang napaka-weird ng design. Sa tingin nyo ano yung weird dyan? Yung trigger. Wala siyang trigger guard. Tapos yung trigger niya na-fold. Na-fold na ganyan, no? Tapos yung handle niya para siyang steampunk or parang German Mauser. No? Broom handle. So, pandagdag lang talaga sa collection. Ang inireklamo ko sa kanila dito, wala siyang extractor. Sabi ko, hindi naman small part ang extractor mahaba nga yun Okay, sige. Hindi na ako bibili sa inyo sa susunod. Royal Tiger Imports. Ito na yung last purchase ko. Magkasabay ito nung dumating sa akin Okay lang sa akin. Ako pag bumibili ng mga surplus or lumang second hand na barrel, okay lang sa akin yung mga gas-gas, yung mga imperfections. Yung pagkulang yung part, yun ang problema ko kasi sa mo bibili niyan, hindi mo naman siya pwedeng gawin, no? Kasi may particular na sukat yan. So dapat nandito yung extractor. Yan, tapos yan nagtatago. Okay, tanggalin na nga natin to para mapakita ko. Anyway, at least I think ako pala yung unang Pinoy na makakapag-present sa inyo ng Italian Bodeo, 1889. Imagine 1889 bago dumating yung 1900s. Ito lang to, 1926. Ganito sila mag-design ng barrel, which is weird
uncomfortable and hindi to masarap iputok. I'm sure. Bakit? Ang napaka-hard ng trigger pull. Ang taas ng bore, ang baba ng handle mo, ang taas ng bore, no? And ang tigas ng trigger pull. Okay? So, weird ang function nito. So, sabi ko nga, hopefully ma-appreciate nyo kasi ako lang yung Pinoy na nakita kung meron nito. Unang-una yun nga, no? Nafo-fold yung trigger. Trigger mismo, yan yung safety mechanism niya para hindi siya ma-aksidente makalabit. Nafo-fold yung trigger. Okay? Tapos, para pag-load nito, para ma-release mo yan, i-pull mo lang ng konti itong hammer. Yan. Yan Anyway, dahil luma na to, maluwag na Anytime na kaya mo na siyang tanggalin. Tapos, paano pag-load nito? Kasi hindi ito nagsuswing. Okay? Itong loading gate, ibababa mo. Ha? Tapos, actually, ito pwede na i-load na diretso. Pero, ang weird nga kasi, naka-open ang loading gate, kakalabitin mo yung trigger, iikot yung cylinder. Ayan umiikot yung cylinder. Sabi ko, ang galing Tapos load. No? Parang, nakakatakot lang. Kasi naglo-load ka, kumakalabit ka ng trigger. Pag nasanay ka ng ganyan, delikado. No? Pag ayan. Kinakalabit, no? So, ibig sabihin may connection tong loading door sa trigger and hammer mechanism. Okay, so pag nakasara naman yan, makakalabit mo na siya. Sabi sa inyo, mahirap iputok. Hindi dapat dinadry fire, pero yan, paminsan-minsan okay lang. Ang hirap. Tapos ang baba pa ng handle, ang taas ng bore axis, sabi ko sa inyo nakita ko yung mga ibang gumawa ng video, shooting video dito, hindi raw accurate. Kasi nga, ang taas ng bore axis. Ang taas. No? Pwede mo rin siya i-single action. No? Ito yung hammer niya. Fix. Maganda to, kaya rin naisip ko tong bilhin. No? Impulse na din. Kasi, di ba, meron na nga akong Carcano na rifle. Sabi ko, Italian yun Italian revolver din. And then, meron akong Russian na Russian na Nagant revolver. And then, meron din akong Russian Mosin Nagants na rifle. Kaya sabi ko, okay, pwede kong gawa ng comparison video to. Anyway, so, ayan siya. Mabigat yung trigger pull. Hindi ko na nga tinest sa scale So, if I have to guess, double action, I don't know, 16 pounds, 15 pounds siguro. Pag single action, ang bigat din ng siguro mga 6 pounds or 7 pounds ang single action. Mabigat ang trigger nito. Kaya I don't know paano nila ginamit to nung World War I? World War I? No? Kasi paano ka makakatama, mahirap gamitin and hindi siya accurate. So yun lang, lang kasi yung broom handle niya na grip. Para siyang yung mga German broom handle na pistols, pero ito revolver. So ayan siya. Kita nyo, makapal naman yung bala. Sa camera nakatapat hindi sa akin. Hindi ko ako nakapag ng ilaw. No, pero ito yung swing para sa sa extractor. Wala siyang extractor hanggang dito yan Tapos 10.35 mm. Parang maliit lang yung cartridge nito Maliit lang siya compared sa modern. Para siyang steampunk. Yan ang pumasok sa isip ko Makakita ka ng ganitong barrel tapos naka-fold yan. Weird talaga. Napaka-weird. No? And yung sight niya, okay? May channel, okay naman, usable, no? Ang mapapansin nyo pagka mga lumang barrel, no? Yung metal na ginamit talaga nila matibay. I don't know, yung metallurgy nila top notch. Matibay kahit magwa 100 years na to kahit papaano, buo pa rin, no? Barrel, walang problema, no? So sa tingin nyo, yung mga modern firearms ngayon, tatagal ba ng 100 years?
Ito, 2 years na lang yata, 100 years na to eh. 1926 eh, tama. 2024 ngayon, 2 years na lang, 100 years na to. Yun. Kaya to na malawag kasi wala yung extractor eh. So yan. Tapos eto, quick detach tong plate na to, no? Iikutin mo lang to. Yan, no? Ikutin mo lang ng ganyan. Anyway, hindi natin to pwede ipakita. Sabi ko na nga sa ayaw ni YouTube ng mga ganon eh. Ano lang siya, screw. Tatanggalin mo na yan. Ito na yung ano niya, oh. Tapos makikita mo na yung ano niya, spring. Leaf type yung spring niya, no? Yung trigger spring, yung hammer spring niya. Kaya tawag dito, mahirap iputok kasi nga hindi siya ganun kalambot, matigas yung ano niya, yung lip spring niya. Tapos yan, ikutin mo lang siya, ikutin mo lang, no? Captive naman to, hindi to mawawala, hindi malalaglag, pero ganun, madali lang baklasin. Ito niyo yung mga markings yan, hindi gaano makita eh. Dapat picturean. Tapos parang may nagliha eh. Niliha nila. Parang tinanggal yung bluing. I don't know ba't na ginawa. Yan. Lalo lang nila pinapangit. Pero anyway, surplus naman to eh. Parang siyang battle worn. May talaga ako sa handle. So parang ano lang to, pang dagdag collection. Wala akong intention iputok to, no? Kaya hindi ko na rin sinole kahit kulang ng extractor, kasi hindi ko naman talaga siya ipuputok. Nakaka-disappoint lang do sa seller kasi sabi ko sa kanila, sinabihan ko talaga eh, misleading yun eh, false advertising yung ginawa nyo eh. Kasi yung ginamit yung picture, stock na Budeyo, similar with the Carcano, kompleto. Pero pag dumating, kulang. Tapos ako pa isisisihin nyo, hindi ko binasa. Yun yan, no? Para kang umorder ka ng, nakita mo yung picture ng cheeseburger, tapos hindi mo binasa yung fine print na baka walang cheese yan. Mali yun. It's a false advertising. Anyway, so, yan po guys, no? Italian 1889 Budeyo, no? Doon sa nagtatanong, no, ba't ka bumibili ng ganyan? Well, collection to eh. I'm a gun collector, lalong-lalo ng mga surplus military firearms na they are hard to get. Mahirap mahanap. Ibig sabihin, you cannot just walk sa isang gun store, bibili ako ng Budeyo. Wala kang mabibiling ganon. No? Yun eh. The pride and joy of ownership ng meron ka na hindi lahat merong ganitong klaseng barrel. No? Lalo-lalo na mga weird na design. And almost 100 years old na tong revolver na to. Yan. Na-appreciate ko lang talaga yung metallurgy, yung paggawa nila ng metal nung unang panahon. Tibay talaga. Buo pa din, no? Mawawala yung finish, pero buo pa yung metal. Ibig sabihin, walang mga tapyas. Wala ngang crack eh. So, next time abangan nyo, pag nilabas ko ulit ito, ko-compare natin siya sa Nagant Revolver. Which is, yun yung paborito ni Charles sa collection ko eh. Yung Nagant Revolver. So, ilalabas ko ulit. So, that's it guys. Sana nag-enjoy guys sa video na to, no? So, sa mga fellow gun enthusiasts ko na gustong-gusto nakakita ng mga barrel, either bago or eto sobrang luma. So, please click like and subscribe para makagawa pa ako ng mas maraming video. So, that's it guys. Thanks for watching. Balikan natin yung mark. 1926. Bye guys.